Si Tekashi ay isang virgin loser na nawala ng kanyang childhood love matapos siyang mahulog sa isa pang lalaki na nag-iimpake ng karagdagang bisagra. Gayunpaman nang ang kanilang mundo ay naging isang Resident Evil live action, si Tekashi ay nag-transform sa pinakahuling Jigechad, ang uri ng lalaki na nagpapalabas ng testosterone so na ang bawat babae sa paligid ay nakakaramdam ng hindi mapaglabanan na pagnanasa na sampelan siya. Nagsisimula ito sa pakikipaglaban ni Tekashi Raid at Jisashi laban sa mga residente ng Florida sa rooftop ng kanilang paaralan. Habang nagtutulak sila sa isang horde, halos mahuli si Raid hanggang sa pumasok si Jisashi na parang tier 3 simp para iligtas ang kanyang sorry. Habang papunta sila sa itaas na platform, hindi maiwasan ni Tekashi na magtaka kung bakit siya nagising sa Walking Dead universe. Ang bagay ay bago magsimula ang outbreak na ito, si Tekashi ay nag-iisa na nag-aalala tungkol sa kanyang crush noong bata pa si Raid na nangako na papakasalan siya. Gayunpaman, habang sila ay tumatanda, nagpasya si Raid na ulitin ang isang klase kung saan nahulog siya kay Jisashi na iniwan si Tekashi na may mga negatibong alingawngaw. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang babaeng may kulay rosas na buhok na nagngangalang Seda at sinimulan siyang pag-alitan dahil sa hindi niya mga klase. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, inilagay ni Tekashi ang kanyang pinakamahusay na Spike Spiegel na impresyon na nagtutulak sa kanya. Habang pinag-iisipan niya ang kawalan ng Pocahontas sa kanyang buhay, napansin niya ang isang kakaibang lalaki na humahampas sa kanyang sarili sa main gate. Sa sandaling iyon, dumating si Miss Hayashi at ang kanyang mga subscriber ng Twitch sa pintuan at sinubukan ng isa na gampanan ang makhong lalaki para mapanalo siya. Gayunpaman, siya ay nakagat sa kanyang braso at namatay sa lugar na nag-iiwan sa lahat ng takot. Habang papalapit sila sa kanya, tumayo siya at binigyan ng love bite si Hayashi na nag-udyok kay Tekashi na tumakbo pabalik sa kanyang klase habang ang buntot ay nasa pagitan ng kanyang mga paa. Pagpasok niya sa klase, hiniling niya kay Raid na sumama sa kanya at ipinaliwanag kay Hayashi na ilang tao ang namatay sa main gate. Nang subukan ni Raid na kumilos na parang isang bratty teenager, sinampal niya ang hangin mula sa kanyang bibig para makapila siya at ang susunod na nalaman nila sina Tekashi, Raid at Jisashi ay naghahanda para sa isang zombie apocalypse. Habang binabasag ni Tekashi ang walis para gumawa ng sandata, tinawagan ni Raid ang kanyang ama na isang pulis para iligtas sila. Gayunpaman, natatakot siya nang malaman na abala ang linya na nagpapahiwatig na ang mundo sa labas ng kanilang paaralan ay mas magulo kaysa sa naisip nila. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng isang anunsyo na nagpapaalam sa kanila ng sitwasyon at nagsasabi sa kanila na lumikas. Gayunpaman, kapag inalis ang announcer sa mic, maririnig ang kanyang mga hiyawan sa kabuuan kung saan kinikilabutan ang lahat ng mga side character ng NPC ng paaralan. Sa isang patak ng tsock, naganap ang gulat sa loob ng paaralan at sinubukan ng aming tatlo na pumunta sa gusali ng pamamahala upang maiwasan ang mga tao. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang zombie at sa kabila ng unang pag-aatubili ni Raid, inilabas niya ang kanyang panloob na martial artist at sinipa ang asno ng zombie. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakasaksak sa puso, ang zombie ay patuloy na umaatake na nag-iwan kay Raid na na-corner. Sinubukan ni Hayashi na sumagip sa kanya, ngunit nakagat lamang ang kanyang sarili sa braso na nag-udyok kay Raid na magmakaawa kay Tochi na iligtas ang tanging pagbaril sa kanya sa pagkakahiga. Binuksan ni Tekashi ang ulo ng zombie gamit ang isang paniki at habang papunta sila sa bubong, nagulat sila nang makitang ang kanilang lungsod ay kamukha ng nasa Alice sa Borderland. Napansin din nila ang ilang Defense Force helicopter na lumilipad sa paligid na nagpapaunawa sa kanila kung anong uri ng malalim na kalokohan ang kanilang kinaroroonan. Ang gulo ng paaralan na kaliwat kanan ang namamatay na mga estudyante at pagkatapos ay nagiging mas walang isip na mga zombie. Naisip din nila na ang tanging paraan upang talunin sila ay ang pagbagsak ng kanilang mga ulo, ngunit bago sila makahinga, mas marami sa kanilang mga kaibig-ibig na kaklase ang nagpakita upang kopyahin ang kanilang mga takdang aralin. Pagkatapos harapin ang mga zombie, sumilong sila sa itaas at hinaranggan ang mga hagdan upang panatilihin ang mga zombie sa ibaba. Sa sandaling iyon, nagsimulang makaramdam ng sakit si Hayashi mula sa kagat na natanggap niya kanina at hiniling kay Tekashi na tapusin siya bago siya lumiko. Hindi magawa ni Tekashi ang kanyang sarili na gawin ang kanyang hiniling, ngunit nang makita niya kung gaano kasakit si Hayashi, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at nagsimulang lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, namatay si Hayashi at nabuhay na mag-uli bilang isang zombie at wala siyang ibang pagpipilian. Dahil doon, hinarap ni Tekashi ang kanyang kaibigan at tinapos siya. Samantala, si Saya at isang matabang nerd ay tumatakbo sa hallway at habang si Saya ay nakatutok sa pamumuhay, ang isa naman ay mas nakatutok sa pagpapalam sa mga guro kung ano ang nangyayari sa paaralan.
Gayunpaman nagawa ni Saya na ipasok ang kaunting kahulugan sa kanyang hindi umiiral na utak at pinanigan siya. Bumalik sa bubong hindi pa rin nakakabawi sina Rei at Tekashi mula sa pagkawala ni Hayashi ng maaga ngunit sa wakas ay pinili nilang tanggapin ang katotohanan at subukang tawagan ang ama ni Rei mula sa telepono ni Tekashi. Sa pagkakataong ito bagaman kinuha niya ang telepono ngunit hindi marinig ang boses ni Rei dahil sa masamang serbisyo. Nagawa lang niyang sabihin sa kanila na ang lungsod ay nasa panic mode bago matapos ang tawag na nagpulala sa sitwasyon para kay Rei. Sa mga bulwagan hiniling ng matabang nerd kay Soya na tumawag ng pulis para sa tulong ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya sasabihin iyon kung nanood siya ng anumang mga pelikulang zombie. Matapos ipaliwanag sa kanya na sila ay nag-iisa sila rin ay patuloy na sumusulong kasama si Saya na ikinalulungkot ang katotohanan na siya ay natigil sa makapal na utak na tulala. Samantala ang isang lalaki na nagngangalang Kazo ay hinahampas ang kanyang kaibigang zombie gamit ang isang poste habang ang isang blonde na may Fortnite jogs ay sinusuri ang sitwasyon. Habang itinatayo siya ni Kazo para makaalis sila hiniling siya ni Shizuka na maghintay dahil gusto niyang mangolekta ng ilang mga bagay sa pagpapagaling. Sa sandaling iyon ang mga zombie ay dumaan at kinagat si Kazo na iniwang walang pagtatanggol kay Shizuka. Sa sandaling iyon isang batang babae na may espada ang nagpakita at tinalo ang lahat ng mga zombie. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Seiko at pinuri si Kazo sa pagprotekta kay Shizuka. Ipinapalam din ito sa kanya kung ano ang mangyayari sa kanya ngayong nakagat na siya at nag-aalok pa nga na tapusin na ang kanyang paghihirap dito at ngayon. Ayaw ni Kazo na maging isa sa mga bagay na iyon kaya hiniling niya kay Seiko na wakasan ang kanyang paghihirap. Sa silid ng hardware si Saya at ang matabang lalaki na si Hirano ay tumitingin sa ilang mga tool hanggang sa makakita sila ng nail gun na magagamit nila bilang isang ranged weapon. Habang nagsisimulang kumakatok ang mga zombie sa kanilang pintuan na parang mga bata sa Halloween gumagawa si Hirano ng pansamantalang nail gun para pabagsakin sila. Nang makitang gumagana ang kanyang ideya napunta siya mula sa matabang bata na nabuli hanggang sa cool na bata na sumipa. Samantala nagtutulungan sina Tekashi at Rei para patumbahin ang mga zombie gamit ang high-pressure water pump. Matapos maalala ang kanilang mga iniisip at magbahagi ng ilang sandali ng pagkakaunawaan ang dalawa ay nagmarcha pababa at naghampas-hampas ng ilang zombie na parang ipinanganak sila para gawin ito. Sa kalaunan bumaba na sila at nagmungkahi si Tekashi na pumunta sa kanyang bahay para makipagkita sila sa iba pang nakaligtas. Iminumungkahi ni Rei na tawagan ang kanyang tahanan upang matiyak na naroon ang kanyang mga magulang ngunit ipinaalam sa kanya ni Tekashi na ang kanyang ama ay nasa labas ng bayan at ang kanyang ina ay nagtuturo sa isang elementarya. Sa kabila ng napakasamang pagkilos sa Banji nag-aalala si Tekashi sa kanyang ina dahil sa kalagayan ng kanyang sariling paaralan. Sa kabilang banda si Saya ay nagbabato ng basang papel na tuwalya sa isang zombie at nalaman niyang hindi sila nagre-react kapag may tumama sa kanilang katawan dahil patay na ang kanilang mga pandama. Gayunpaman tumutugon pa rin sila sa tunog sa kanilang paligid. Habang sina Saya at Hirano ay napapalibutan ng mga zombie sina Shizuka at Seiko ay papunta sa faculty room upang maghanap ng mga susi ng sasakyan. Habang sila ay nagpapahinga napagtanto ni Seiko na ang damit ni Shizuka ay hindi angkop para sa pagtakbo at ginagantimpalaan ang lahat ng isang kinakailangang sandali ng fan service. Pababa si Hirano ay naubusan ng mga pako para sa kanyang nail gun at kapag nilapitan sila ng mga zombie si Saya ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga na umaakit sa magkabilang grupo patungo sa kanya. Sinubukan niyang ihagis ang ilang tropeyo sa zombie ngunit walang epekto hanggang sa maglabas siya ng drill at gumawa ng butas sa ulo ng zombie. Sabay-sabay na lumabas ang apat at parehong sumugod sina Tekashi at Seiko para tulungan siya. Pagkatapos matalo ang mga zombie nag-check up sina Rei at Shizuka sa isang nakakatakot na saya habang ipinakilala ni Seiko ang sarili kay Tekashi. Habang lumilipad ang mga pagpapakilala nadidismaya si Side na makita silang kumilos ng normal at nasaran ng loob dahil sa matinding takot sa kanyang pinagdaanan. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga iyak sa paligid ng bulwagan ng paaralan na pagtanto ng iba na lalala lamang ang kalokohan mula rito. Nang maglaon ng squad ay nagtitipon-tipon upang manood ng isang ulat ng balita na nagbabanggit ng kamatayan at pagkawasak sa buong lungsod na nagtatapos sa reporter na naging pagkain ng mga zombie. Nabigo si Tekashi dahil pinipigilan ng mga channel ng balita ang mahahalagang impormasyon ngunit naniniwala si Saya na sinadya ito upang maiwasan ang panik. Ang balita ay higit pang nagpapakita na ang pagsiklab ay nakaapekto sa karamihan ng North America at ang mga tauhan ng White House ay inilipat sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid.
Ipinahihiwatig nito na ang gobyerno ay nag-iisip na alisin ang kalokohan sa bansa. Matapos malaman na kumalat na ang mga zombie sa buong mundo, nagulat ang grupo dahil normal ang lahat kaninang umaga. Umaasa si Ray na babalik sa normal ang mga bagay sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi sa kanya ni Saya na ihinto ang pagiging napakawalang hiya at inaalala ang mga nakaraang paglaganap na pinagdaanan ng mundo na halos nagtulak sa sangkatauhan sa pagkalipol. Nagtataka sila kung paano natapos ang mga paglaganap na iyon at ibinunyag ni Shizuka na nangyayari ito kapag wala ng sapat na tao upang maikalat ang sakit. Sinabi pa niya na ang mga naglalakad na carrier ng outbreak na ito, ang eco zombies, ay maaaring mabulok sa humigit kumulang 20 araw, ngunit naniniwala si Seiko na ang ganitong konsepto ay hindi may lalapat sa mga zombie dahil sila ay nabubuhay. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na magsama-sama upang pumili ng higit pang mga nakaligtas na magpapalaki sa kanilang mga pagkakataong mabuhay sa gulo na ito. Nang malaman na ang pinakamabilis na lugar palabas dito ay ang paglalakad sa pangunahing pinto, ang squad ay nagmarcha papunta sa bulwagan at nakarating sa panloob na gate pagkatapos ilabas ang ilang mga zombie. Ang dalawang brainiac ng grupo, sina Seiko at Saya, ay nagsasabi sa kanila na iwasan ang hindi kinakailangang labanan at iwasang gumawa ng mga tunog. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isa pang grupo ng mga nakaligtas na napapalibutan ng mga zombie at nagmamadaling tumulong sa kanila. Pagkatapos i-save ang NPC squad, nagpasya silang subukan kung makikita sila ng mga zombie at nagpasya si Tekashi na pumasok bilang Pain. Sa kabila ng paghiling sa kanya ni Ray na huwag gawin, si Tekashi ay walang takot na nakatayo sa pagitan ng kayaig ng mga zombie nang hindi nila siya napapansin. Habang naglalakad ang isang zombie sa tabi niya, kinumpirma ni Tekashi na hindi sila nakikita ng mga zombie at inihagis nila ang isang sapatos sa pader para mapalayo sila. Ito ay nagpapahintulot sa iba na tahimik na lumakad sa panloob na gate, maliban sa isa sa mga idiot na nagpasya na ayaw na niyang mabuhay pa. Nagiging sanhi ito ng lahat ng mga zombie sa lugar na sumugod patungo sa kanilang lokasyon at kailangan na ngayong alisin ng squad ang daan-daang mga ito bago sila makarating sa labas ng gate. Sa kabila ng minor de edad na pag-urong, ang squad ay sumulong at ang mga NPC na nasave nila kanina ay nahuli ng mga zombie sa proseso. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng SUV at habang inisip ni Shizuka kung paano patakbuhin ang lumang basurang iyon, napansin nila si Professor Shido ng Class 3A na tumatakbo patungo sa kanila kasama ang kanyang mga estudyante. Nang lumabas si Tekashi upang tulungan siya, hinimok siya ni Ray na hayaan ang lalaki, ngunit hindi siya nakinig. Matapos ipadala ang tatlo sa kanila sa unahan, napansin niya ang isa pa na naspray ang kanyang bukong-bukong sa mismong mga paa niya. Idineklara na ang pinakamalakas lamang ang nabubuhay, tinadyakan niya ang kanyang mukha at dali-daling pumunta sa SUV. Pagkatapos ay ibinubuod ni Shizuka ang lahat ng kanyang tapang at nagmaneho sa isang kawin ng mga zombie na nagtatapos sa paglabas nila ng paaralan. Ang unang bagay na iminungkahi ni Shido na pumili ng isang pinuno para sa kanilang kaligtasan at sinabi ni Ray kay Tekashi na pagsisisihan niya ang pagliligtas kay Shido. Habang nagmamaneho sila sa nawasak at inabandonang lungsod, ang ilan sa mga inutil na nakaligtas ay nagsimulang magtalo tungkol sa kanilang ruta. Nang marinig ang kaguluhan, nakiusap si Shizuka sa kanila na huminto dahil hindi siya makapag-focus sa pagmamaneho at tumahimik ang lalaki matapos makita ang kanyang bouncy na kastilyo. Pagkatapos ay sinabi niyang may problema siya kay Tekashi nang walang dahilan na nag-udyok kay Ray na pumasok at patumbahin siya. Ginamit ito ni Shido bilang isang pagkakataon upang muling ipanukala ang ideya ng pamumuno at sinusubukang i-nominate ang kanyang sarili bilang siya ang kanilang guro. Sa paggawa ng mga pangako na mas malaki kaysa sa iyong lokal na politiko, si Shido ay namamahala na makuha ang boto ng bawat hanggal na karakter at naging pinuno nila. Medyo bigo si Ray at umalis sa SUV dahil ayaw niyang mapasailalim sa pamumuno ni Shido, ngunit lumabas si Tekashi at hinimok siyang manatiling kalmado hanggang sa makarating sila sa lungsod. Habang pinapagalitan niya si Tekashi sa pagligtas kay Shido sa kabila ng kanyang mga babala, isang bus na puno ng K-pop stand ang mabilis na nagmamaneho at bumagsak sa tabi nila. Habang naaayos ang alikabok, maginhawang naharangan ng bus ang lagusan at lumabas ang isa pang kayaig ng mga zombie na nasusunog. Si Tekashi at Ray ay hindi hiwalay sa grupo at sabihin kay Seiko na makipagkita sa kanila sa Easter Police Station sa 7 p.m. Habang tinatahak ng kanilang SUV ang ibang ruta, lumabas sina Tekashi at Ray sa sumasabog na lagusan at inatake sila ng isang biker zombie. Matapos iligtas ni Ray ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapatalsak sa zombie, sinimulan nila ni Tekashi ang kanilang paglalakbay sa Eastern Police Station.
Dahil hindi makalakad si Tekashi sa paglalakad nagpasya silang kunin ang bike ng zombie para makarating doon ng mas mabilis. Sa kanilang paglalakbay nakatagpo sila ng isang jet na lumilipad sa kanila at kalaunan iniisip ni Rei kung darating ang piloto upang iligtas sila. Sinabi sa kanya ni Tekashi na ihinto ang pag-asa sa anumang tulong dahil sila ay ganap na mag-isa ngunit nais ni Rei na pakainin siya ng magagandang kasinungalingan. Samantala si Seiko at ang squad ay naipit sa trapiko nang magsimulang barilin ang mga pulis sa ilang paparating na mga zombie. Ang mga kaawa-awang batang babae na Pike Me ay natakot sa mga putok ng baril at ginamit ito ni Shido bilang isa pang pagkakataon upang igiit ang kanyang pamumuno. Bumalik sa kalsada sina Tekashi at Rei ay nagmamaneho sa abandonadong lungsod at nakarating sa kanilang lugar upang makitang desyerto ito. Sa sandaling iyon nakasalubong nila ang isang sasakyan ng pulis at nilapitan ito upang makitang patay ang driver. Sa paghahanap sa kotse nakakita sila ng isang fully loaded na 5-shot revolver at ilang ekstrang bala na maaaring dumating sa kamay mamaya. Kasunod nito dumating ang dalawa sa isang gasolinahan ngunit hindi mapuno ang tangke dahil walang pera si Tekashi. Nang pagalitan siya ni Rei sa pagbili ng inumin kanina nagsimulang magreklamo si Tekashi tungkol sa kung paanong hindi siya kasing yaman ng kanyang dead boyfriend. Nang pumasok si Tekashi sa tindahan upang maghanap ng pera nakahanap siya ng counter at binuksan ito gamit ang baseball bat. Sa sandaling iyon nakarinig siya ng hiyawan sa labas at nagmamadaling makita si Rei na bihag ng isang masasamang tao na gustong pumalakpak sa kanyang mga pisngi. Habang ang bandido ay nakakakuha ng isang dakot ng mga melon ni Rei hiniling niya kay Tekashi na ihulog ang kanyang sandata at punan ng gas para sa kanya. Walang magawa si Tekashi sa sitwasyon ni Rei kaya sinadya niyang itapon ang kanyang paniki para makaakit ng mga zombie sa lugar. Habang pinupuno niya ang gasolina hiniling niya sa lalaki na palayain sila dahil kailangan nilang makita ang kanilang mga magulang. Sinabi ng bandido na malamang napatay na sila dahil sa sitwasyon sa lungsod at hiniling kay Tekashi na ilabas ang kanyang asno doon. Gayunpaman nahuli siya ni Tekashi at binaril ang kanyang balikat na nagpapahintulot kay Rei na palayain ang sarili mula sa kanyang pagkakahawak. Sa kabila ng pagnanais niyang maghiganti sinabihan siya ni Tekashi na hayaan ang lalaki na maging tulad ng mga zombie na nakapalibot sa lugar. Habang nagmamaneho sila ang lalaki ay karapat-dapat na maging biktima ng mga zombie. Sa Tokyo dalawang piloto ang handang umalis sa eroplano ngunit ang truck ay ganap na natatakpan ng mga undead na zombie. Sa malapit ginagabayan ng isang lalaki ang kanyang headhunter sa mga lokasyon ng mga zombie at binibigyan siya ng berdeng ilaw para mag-shoot. Sa sobrang katumpakan inilalabas ng babae ang lahat ng target sa runway at naghahanda ang eroplano na lumipad. Nagtataka ang lalaki kung paano nakarating ang mga tao rito kung paanong ang tanging daan patungo sa paliparan ay sa pamamagitan ng bangka at ang babae pagkatapos himes-himes ang kanyang mga namamagang melon ay inihayag na sila ay mahahalagang tao at mga teknisyan na kailangan upang mapanatili ang paliparan. Nahawa ang ilan sa kanila ngunit salamat sa dynamic na duo medyo nasa ilalim ng kontrol ang lugar. Habang lumilipad ang eroplano nagpasya ang babae na magtungo sa lungsod upang bisitahin ang isang kaibigan. Samantala sa SUV si Shido ay nagbibigay ng isa pang nakakainip na talumpati tungkol sa kung paano nila dapat lapitan ang sitwasyong ito at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga nakaligtas. Hirono mahimbing na natutulog kasama si Sayajin Aiseng siya at ipinahayag na naipit pa rin sila sa trapiko. Sa sandaling iyon napansin ni Saya ang eroplano sa himpapawid at napagtanto na maraming tao ang susubukan na lumipat sa mga lugar na may mas kaunting populasyon at mas maraming amo upang labanan nila ang mga zombie. Binanggit ni Hirono ang isang lugar na tinatawag na Okinawa at iniisip ni Saya ang tungkol sa Hokkaido at Kyushu na parehong malakas na kandidato para sa depensa. Gayunpaman naniniwala siya na ang mga nasabing lugar ay maaaring nakabuo na ng mga kuta at hindi papasukin ang sinuman ng ganoon kadali. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang mga pagkakataong mabuhay si Shido ay abala sa pang-aakit sa mga pygmy beaches sa background. Kapag sinabi ni Sonya ang mga bagay magiging mas madali kung nandito si Tekashi. Napag-isipan ni Hirono na baka may mga hot siya para sa kanya. Samantala sina Tekashi at Rei ay nakatagpo ng digmaang sibil at inilagay ni Tekashi ang kanyang Ghost Rider persona upang magmaneho sa maapoy na landas. Kapag pinagbabaril sila ng mga tao ipinaliwanag niya sa tanga sa likod niya na ang mga tao ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao ng walang anumang batas at kaayusan. Sa sandaling iyon napunta sila sa tulay at nakitang napuno ito ng trapiko at mga zombie na nag-udyok kay Tekashi na kumuha ng ibang ruta.
Sa tulay ginagawa ng mga pulis ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga zombie at naglagay pa ng checkpost upang matiyak na walang tumatawid ng walang inspeksyon. Gayunpaman iniisip ng isang grupo ng mga teenager na sila ay masyadong cool para sa inspection at tumalon sa barikada na naging sanhi ng mga pulis na tanggayan sila ng isang water cannon. Bumalik sa SUV sinusubukan ni Shido na i-rally ang kanyang mga simps para ion-laban kina Tekashi at Rei. Ang pangunahing pangkat ay nag-aalala sa kung gaano kalaki ang impluwensya niya sa mga asarol na may mga isyu sa tatay. Sinabi ni Seiko na maaaring kailanganin nilang itapon ang bus at magpatuloy sa paglalakad para makilala nila si Tekashi na iniwang nagseselo si Saya. Tinanong niya si Seiko tungkol sa kanyang nag-iisang pamilya at isiniwalat ni Seiko na nasa ibang bansa ang kanyang ama. Pagkatapos ay pinag-uusapan ng squad ang tungkol sa kanilang sariling mga pamilya na humahantong sa isang sandali ng pagbubuklod sa pagitan nila. Ito ay humahantong sa kanilang ekspedisyon sa Onbisu Bridge at sinubukan ni Shido na igiit ang kanyang top G status sa kanila. Kapag pinasara siya ni Saya sinabi niya malaya silang umalis maliban kay Dr. si Shizuka na mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman kinurot siya ni Hirano ng nail gun bilang babala na manatili sa likod at nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pagkakataong pinagtatawanan niya siya. Sinabi niya na pinabayaan niya ito dahil gusto niyang maging normal ngunit dahil ang mundo na alam nila ay wala na walang sino man ang pipigil sa kanya na mabaliw. Ito ay kung saan ang nangungunang testosterone ay hindi lamang humahanga sa Seiko ngunit nagbibigay din sa kanila ng isang ligtas na daanan palabas ng SUV na iniiwan ang mas mabuting lalaki na napahiya. Samantala si Tekashi at Rei ay hindi makahanap ng daan palabas sa lugar dahil ang kabilang tulay ay nasa katulad na kondisyon. Sa sandaling iyon narinig nila ang tunog ng nail gun na nagpapakita na si Hirano at ang iba pa ay nakikipaglaban sa mga zombie sa tulay. Habang nalalampasan ng mga zombie ang squad nagpasya si Tekashi na magtiwala sa kanyang gamer instinct at magsagawa ng GTA 5 stunt jump para makarating sa tulay. Paglipad nila tumalon si Rei para tulungan ang mga babae at si Tekashi binigay kay Hirano ang kanyang revolver para alisin ang mga zombie. Matapos malinis ang tulay muling nagsasama-sama ang dalawang koponan at pinag-uusapan kung paano nakaharang ang lahat ng mga kalsadang patungo sa labas. Nang maglaon na isipan nilang lumangoy sa ilog ngunit masyadong mataas ang antas ng tubig para sa kanila upang kunin ang panganib na iyon na nag-udyok kay Shizuka na tawagan ito sa isang araw. May alam daw siyang malapit na lugar na maaari nilang gamitin para sa gabi at kapag tinanong nila kung ang lugar na iyon ay pag-aari ng kanyang kasintahan mabilis niyang ipinaliwanag na ito ay lugar ng kanyang babaeng kaibigan. Ibinunyag din niya kung paano laging abala sa trabaho ang kanyang kaibigan at hindi niya madalas gamitin ang lugar kaya binigyan niya siya ng ekstrang susi para mailabas ang lugar. Dahil oversold niya ang lugar isinakay siya ni Tekashi para suriin ang lugar. Nang maglaon dumating ang squad sa lugar at ang mga batang babae ay gumawa ng kanilang sarili ng komportableng paliguan. Habang ginagawa nila ang ginagawa ng mga babae sa shower sina Tekashi at Hirano ay sumilip sa mga locker at nakahanap ng mga stock ng bala at advanced na armas. Si Hirano ay lubos na nalulugod na magkaroon ng mga badass rifles at shotgun kaya't nagtataka sila kung sino talaga ang kaibigan ni Shizuka. Nais ni Tekashi na huwag kailanman gamitin ang mga baril na ito sa sinuman ngunit hindi makapaghintay si Hirano na pumutok ang mga ulo ng zombie para sa target na pagsasanay. Habang niloload nila ang mga magazine ipinahayag ni Hirano na nagpunta siya sa Amerika kung saan nakakuha siya ng pagsasanay sa armas mula sa isang dalubhasa na dating nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya ng militar. Pagkatapos ay tinalakay ng dalawa kung paano labag sa batas na magkaroon ng ganitong mga armas sa kanilang bansa na higit pang nagpapahiwatig na ang kaibigan ni Shizuka ay maaaring isang big shot na opisyal. Higit pa rito ang kanyang lugar ay masyadong magarbong para sa sweldo ng isang normal na policewoman kaya naman naniniwala sila na dapat siya ay nasa malalaking liga. Nang maglaon gumamit si Tekashi ng mga binocular upang suriin ang tulay na nakabarkada pa rin at nasa ilalim ng pangangasiwa ng pulisya. Gayunpaman naiinip na ang mga tao at nangangamba ang pulisya na ang lockdown ay magsisimula ng kaguluhan sa mga mamamayan. Bukod pa rito ang hepe ng pulisya ay tumatanggap ng utos mula sa HQ na maaari silang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan. Samantala nakita ni Hirano ang mga reporter ng balita sa tulay at habang binubuksan nila ang TV na pagtanto nilang nagsimula ng magprotesta ang mga tao laban sa lockdown. Hindi lang iyon ngunit naniniwala ang mga taong ito na nagsimula ang pandemya dahil sa pagtagas mula sa isang biological na armas na binuo ng Japan at Amerika.
Habang kinu-question ni na Tekashi at Hirano ang katotohanan ng pag-aangkin na ito, ang sitwasyon sa tulay ay tumataas habang dumarami ang mga zombie na patuloy na nagpapakita sa barikada. Ginagamit ito ng pinuno ng protesta bilang isang pagkakataon upang ibalik ang mga tao laban sa pulisya na nag-udyok sa punong opisyal na bigyan siya ng babala. Kapag tumanggi siyang makinig, ang pinuno ay nagtanim ng bala sa kanyang utak at inaayos ang isyu. Bumalik sa apartment sa wakas ay natapos na ang mga babae sa kanilang paliligo at si Shizuka ay lubhang nangangailangan ng ilang sausage. Gayunpaman si Tekashi ay isang maginoo at pinatulog siya sa tabi ni Rei na nag-aalala dahil hindi niya makontak ang kanyang mga magulang. Mamaya sa gabi dumating si Tekashi sa kusina at napansin niya si Seiko na walang anuman kundi apron na tiyak na nagpapadye sa kanyang pantalon. Kasunod nito tinawag siya ni Rei sa itaas at ipinaramdam sa kanya na siya ay isang third wheel sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung gaano kabuti si Yasushi sa kanya. Tinapik ni Tekashi ang kanyang top chief persona at ipinaalala sa kanya na patay na ang kanyang kaibig-ibig na kasintahan at siya ang humampas sa kanyang ulo ng baseball bat. Nang makitang lumampas sa 9,000 ang risk ni Tekashi, ipinopromote siya ni Rei sa pangunahing tao at nagpa siya na oras na para gantimpalaan siya ng ilang proseso na iyon. Samantala ang hepe ay nagkakaroon ng sapat na sa pakikitungo sa mga nakakahamak na zombie at nagpapadala ng mga bulldozer sa tulay na hindi lamang dumurog sa mga zombie kundi pati na rin ang mabilis na gawain ng mga taong nabubuhay sa kabilang panig. Gayunpaman hindi kayang tuparin ng pinuno ang desisyong ito at isinulat ang sarili niyang pangalan sa death note. Bumalik sa apartment sa wakas ay sinisipsip ni Tekashi ang katas ng kanyang tatay mula sa kanya para lamang magambala ng isang aso na tumatahol sa labas ng kanilang lugar. Nagiging sanhi ito ng malaking bilang ng mga zombie na magtipon sa lugar na nagpapaunawa sa kanya na hindi sila makakaalis sa lugar na ito nang walang laban. Habang nakarinig si Seiko ng mga putok ng baril sa labas, sumama siya kina Tekashi at Hirano at nakita niya ang isang lalaking may baril na nabiktima ng mga zombie. Gusto ni Tekashi na maging alpha male at ilabas ang mga zombie, ngunit ipinaalala ni Seiko sa kanya na ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay magdudulot ng mas maraming ingay na magpapalala sa sitwasyon. Matapos patayin ang mga ilaw upang itaboy ang sinumang darating sa kanilang apartment, ibinigay niya ang binocular kay Tekashi at pinayuhan itong huwag kumilos ng walang ingat. Pagdating sa balkonahe, sinuri ni Tekashi ang lugar at nakita niya ang isang lalaki at ang kanyang anak na babae na naghahanap ng mapagtataguan. Pumasok sila sa isang bahay at hiniling sa mga residente na buksan ang pinto, ngunit kapag tumanggi sila nagbanta siyang babasagin ang pinto gamit ang isang wrench. Ang paghaharap na ito ay nagwakas nang ang lalaki ay ibinaon gamit ang isang pansamantalang sibat na naiwan ng batang babae na walang sinumang tagapag-alaga. Sa kanyang mga huling sandali, hiniling ng lalaki ang babae na maghanap ng isang palasyong mapagtataguan, ngunit sa kanyang pagpanaw ang babae ay kumapit sa kanyang katawan at nagsimulang umiyak. Inaakit nito ang mga zombie sa kanyang lokasyon, ngunit nagpa siya sina Tekashi at Hirano na kumilos dahil hindi nila makita ang isang inosenteng batang babae na nakagat hanggang mamatay. Habang binabaril ni Hirano ang mga zombie na parang nasa Call of Duty server, umalis si Tekashi sa apartment para iligtas ang babae. Sa daan tinawid niya si Rei na gustong sumama sa kanya, ngunit hiniling ni Seiko sa kanya na hayaan ang lalaki na gawin ang kanyang trabaho. Sa kanyang pag-alis, ipinangako niyang aalagaan niya ang natitira at binigyan siya ni Rei ng isang revolver kung sakaling ma-overwhelm siya. Habang pinaandar niya ang kanyang bisikleta, naaakit ang mga zombie sa kanyang kinalalagyan, ngunit nilalampasan niya ang mga ito ng napakabilis habang binibigyan siya ni Hirano ng cover fire. Sa kalaunan nakarating siya sa kinaroroonan ng babae, ngunit ang kanyang bisikleta ay nadulas na nagpapagulo sa mga bagay-bagay. Natagpuan niya ang batang babae na nakayuko sa sulok na protektado ng aso at sinimulang putulin ang mga zombie upang iligtas siya. Nagiging sanhi ito ng lahat ng mga zombie na lumipat patungo sa kanya na iniiwan ang lahat sa apartment na may silid upang makatakas, ngunit bago nila magawa iyon kailangan nilang iligtas si Tekashi. Samantala medyo ligtas na ang dalaga na nagbibigay sa kanya ng panahon para magluksa sa kanyang ama na namatay na nagpoprotekta sa kanya. Habang tinitipon ng mga batang babae ang lahat ng kanilang armas at isinasakay ito sa isang military jeep, hiniling ni Tekashi sa batang babae na maupo ng mahigpit at hintayin ang kanyang mga kaibigan na magpakita. Gayunpaman nang mapansin niya ang 12 ng mga zombie na nagtitipon sa labas, nagpa siya siyang gamitin ang mga pader upang tumawid sa kalye. Sa sandaling iyon ang squad ay dumating sa jeep at hits ang lahat ng mga zombies upang linisin ang daan.
Habang pinipigilan nina Seiko at Hirano ang mga zombie na gawa ni Tekashi na makasakay sa jeep at matagumpay ang kanyang misyon na iligtas ang babae. Sa aircraft carrier ang US. Hinihimok ng President's Council ang lalaki na bigyan sila ng green light sa mga NOx. Habang pinag-iisipan niya kung sasama ba siya o hindi ang chairman na dating nakagat ay nagsimulang maging zombie na nag-udyok sa gwardya na barilin siya. Samantala ang squad ay tumitawid sa ilog habang si Hirano at ang maliit na batang babae na si Ariso ay kumakanta para magpalipis ng oras. Sa kalaunan nakarating sila sa kabilang panig at kakaibang nakitang desyerto ang buong lugar. Habang nagbibihis ang mga babae sinabi ni Hirano kay Tekashi ang sitwasyon ni Ariso sa paniniwalang nawalan din siya ng ina at sila na lang ang mayroon siya ngayon. Iniligtas din nila ang aso mula sa nakaraang bayan at nagpasya na pangalanan itong Zeke pagkatapos ng American Reason noong Pacific War. Pagkatapos ay inabutan ni Hirano si Tekashi ng isang shotgun at tinuruan siya kung paano bumaril at i-reload ito. Nang matapos siya sa pagpapaliwanag laking gulat ng mga lalaki nang makita ang lahat ng kababaihan na nakabihis at armado tulad ng cast ng The Walking Dead. Pagkatapos ay ibinunyag ni Seiya na sila ay patungo sa kalye upang maghanap ng mga panestos at hiniling sa mga batang lalaki na magpatuloy at takpan ang mga ito. Matapos matiyak ng mga lalaki na walang laman ang mga lansangan pinaandar ni Shizuka ang jeep papunta sa kalsada at gumamit si Seiya ng mga binocular upang suriin ang lugar na nagpapakita ng mga palatandaan ng kamatayan at pagkawasak. Hindi sigurado sa gagawin iminungkahi ni Tekashi na pumunta sa bahay ni Seiya dahil ito ang pinakamalapit mula rito. Habang nagmamaneho sila sa kalsada tila nag-aalala si Tekashi dahil wala siyang nakikitang chopper o eroplano sa kalangitan ngayon. Gayunpaman sinabihan siya ni Rey na tumutok sa mga positibo dahil wala pa silang nakakaharap na mga zombie sa lugar. Nakaramdam ng normalidad payapang nakatulog si Tekashi para lang ginaisang siya ni Hirano dahil sa wakas ay nakakita na siya ng mga zombie sa kalsada. Dumaan si Shizuka sa kabilang kalsada upang maiwasan sila ngunit sakop din ng mga zombie ang teritoryong iyon. Habang nagmamaneho sila sa mga zombie tinanong ni Rey kung bakit nagtitipon ang lahat ng mga zombie sa lugar na ito ng mag-isa. Hindi nagtagal ay tinamaan siya nito kung ano ang nangyayari at mabilis niyang hiniling kay Shizuka na pindutin ang preno ngunit huli na at bumangga ang kotse sa ilang barbed wire. Sinusubukan niyang iikot ang kotse at pinindot ang preno na nagtatapos sa paglipad ni Rey mula sa bubong at paglipag sa semento. Habang dahan-daang gumagapang ang mga zombie sa kanya tumalon si Tekashi na parang tier 3 sim at naglalayong protektahan siya gamit ang isang shotgun. Sa mga tagubilin mula kay Hirano nagawa niyang makalabas ng ilang zombie hanggang sa maubusan siya ng mga bala at mag-fumble para i-reload. Sa sandaling iyon humakbang si Seiko sa gulo para bigyan ng sapat na oras si Tekashi na pangasiwaan ang kanyang sarili. Gayunpaman sa halip na i-reload ang shotgun kinuha ni Tekashi ang rifle na nakasukbit sa likod ni Rey at ginamit ang kanyang mga melon bilang recoil cushion upang itutok ito ng eksakto sa mga ulo ng mga zombie. Nang maubusan si Hirano ng mga bala hiniling niya kay Orizo na kumuha ng ilan para sa kanya at pagkakita sa kanyang inosenteng mukha ay nagbibigay sa kanya ng motibasyon na magpatuloy. Nang hindi humandar ang sasakyan nagpasya si Soya na sumali sa aksyon at kinuha ang shotgun ni Tekashi para maging kapaki-pakinabang ang sarili. Gayunpaman pagkatapos ng ilang oras ng pagbaril sa pagkabalisa hanggang ay naubusan ng amo ngunit ang mga zombie ay patuloy na dumarating sa mas maraming bilang. Dahil walang paraan para makaalis dito ginamit ni Tekashi at Seiko ang kanilang mga sarili bilang pain para akitin ang mga zombie palabas ng lugar ngunit kahit na ang planong iyon ay hindi gumagana ng husto. Ngayong naiwang stranded at napapalibutan nagpasya si Hirano na ihulog si Orizo sa kabilang panig ng barikada upang mabuhay man lang siya. Gayunpaman dahil sila na lang ang natitira niya sa mundong ito nagsimula siyang magmakaawa sa kanila na iwan siya ng mag-isa. Sa sandaling iyon dumating ang isang grupo ng mga tao na may mga high-pressure na water gun at iniligtas ang lahat mula sa pagiging zombie na pagkain. Kabilang sa pangkat na ito ang ina ni Soya at natutuwa siyang muling makasama siya. Habang humihinga sila gumaan ang loob ni Tekashi at Seiko nang makitang naligtas ang kanilang mga kaibigan. Gayunpaman ang kanilang problema ay hindi pa nalulutas dahil kailangan nilang bumalik sa kabilang panig ng barikada. Sa kabila ng tensyon sumigaw si Soya na hihintayin niya sila sa kanyang bahay. Ang bagong tunggalian ay tumawid sa mga kalye kasama si Tekashi biglang nakaramdam ng bagong sigla sa buhay. Sa kalaunan nakita nila ang bahay ni Soya mula sa malayo na medyo mataas na nag-udyok sa kanila na pumunta sa isang showroom ng Yamaha para sa isang bagong sakay.
Pagdating doon nakita ni Seiko ang isang jeep na kayang magmaneho sa tubig at nagpa siya ang dalawa na sumakay dito. Habang nagmamaneho sila malapit sa ilog nagsimulang bumaba ang mga zombie sa likuran nila na nagpapaunawa sa kanila na hindi sila makalakad pababa ng hagdan o Dallas Days. Sa kabila ng pagbagsak ang mga zombie na ito ay ilang matitigas na bastard na bumangon na parang walang nangyari. Upang maiwasan ang mga papasok na zombie nagpa siya si Tekashi na ihulog na lang ang jeep sa tubig na iniwang mas basa si Seiko kaysa sa unang pagkakataon na napalakpak siya. Sa kalaunan ng mga zombie ay sumuko sa paghabol at ang dalawa sa kanila ay nagmaneho ng jeep sa isang sandbar kung saan nagpa siya silang magpahinga sandali. Nanlamig si Seiko dahil sa lahat ng tubig na ibinuhos sa kanya kaya tinulungan siya ni Tekashi na matuyo dahil hindi pa rin siya nito mabasa. Pagkatapos niyang magpalit ng itim na t-shirt medyo nasa sabik ang maliit na Tekashi ni Tekashi at tinanong niya ito kung nakipag-date na ba siya sa sino man dati. Kapag sinabi ni Seiko na may gusto siya sa isang tao ang pagkakataon ni Tekashi na maka-score ay mas mabilis na bumaba kaysa sa mataba na masyadong mabilis na umupo. Matapos magkalat ang mga zombie iminungkahi ni Seiko na ipagpatuloy nila ang kanilang pagguhit sa kalsada at makarating sa bahay ni Soya bago sumapit ang gabi. Habang nagmamaneho pa sila napagtanto nilang hindi nila magagawa maliban kung payat sila sa mga numero ng zombie na nag-udyok kay Tekashi na akitin sila sa parke habang tahimik na inilabas sila ni Seiko. Dahil wala siyang dahilan para magpigil ngayon todo-todo ang ginawa ni Seiko para ma-realize ni Tekashi kung gaano siya kabadas. Gayunpaman kahit ang isang tulad ni Seiko ay kinilabutan kapag nakita niya ang mga Minecraft baby zombie na namamasyal sa lugar. Nang siya ay nagyelo sa isang lugar pumasok si Tekashi at pinaputok ang kanyang shotgun para ilabas sila. Ito ay natural na nagdudulot ng malakas na ingay na nag-udyok sa lahat ng mga zombie na maakit sa kanilang lokasyon. Habang hinahatak nila ang asno palabas doon sa milungangdod sa isang templo kung saan siya sinusuri ni Tekashi. Nang nanatiling tahimik si Seiko napagtanto niyang pinakamahusay na huwag siyang itulak at nagpa siya na magpalipis ng gabi sa templo. Pagsapit ng gabi ginalugad ni Tekashi ang templo at nakahanap ng totoong katana at ibinalik ang kanyang tuyong uniforme kay Seiko. Pagkatapos niyang magpalit ng damit hinanap siya ni Tekashi ng porta potty na nagpapangiti sa kanya. Pagkatapos niyang bumuti ang pakiramdam ipinaliwanag niya kay Tekashi ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya na hindi siya na-freeze sa isang lugar dahil sa mga baby zombie ngunit dahil tinanong siya ni Tekashi kung may nakipag-date siya sa sinuman. Isa lang daw siyang normal na babae na may crush sa isang normal na lalaki pero ang ikinalungkot niya ay hindi siya nagpahayag ng kanyang nararamdaman. Wala raw siyang karapatang sabihin sa lalaki ang nararamdaman niya dahil muntik na siyang kitilin ng buhay. 4 na taon na ang nakalilipas siya ay inatake sa kalye at binasag ang talim ng balikat ng umatake gamit ang kanyang kahoy na espada. Ipinagtanggol ni Tekashi na ipinagtatanggol lamang niya ang kanyang sarili ngunit sinabi ni Seiko na nasiyahan siya sa pagpapahirap sa lalaki. Sa simula pa lang ay alam na niya na siya ang may kapangyarihan at ginamit niya ito para akitin ang lalaki habang natutuwa siyang bugbugin ito. Sinabi niya na siya ay isang baliw na babae na nasisiyahang magkaroon ng kontrol sa buhay ng iba at ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat mahalin. Si Tekashi ay nasa desperadong pangangailangan na kumuha ng ilang high at sinusubukang i-relate ang pagsasabing nakagawa din siya ng mga kakilakilabot na bagay ngunit ang pagkakaiba ay ginawa niya ito pagkatapos ng pandemya habang si Seiko ay isang baliw na asong babae mula sa get-go. Nang sabihin niyang lalo lang siyang lumala pagkatapos magsimula ang pandemya sinamantala ni Tekashi ang kanyang mga pagkakataon at nauwi sa pagpalakpak sa kanyang pisngi buong magdamag. Kinabukasan kumilos ang dalawa na parang walang nangyari at naghahanda na para umalis sa templo. Gayunpaman isang pulutong ng mga zombie ang lumitaw sa labas ng templo na nagpaisip kay Tekashi kung paano sila nakarating dito dahil hindi sila gumawa ng anumang ingay kagabi. Noon lang napansin niyang nag-aalangan pa ring lumaban si Seiko kaya literal niyang pinipiga ang katas ng melon nito para ma-motivate siya with self-acceptance and real katana. Binuksan ng mga hiwa ng Seiko ang mga zombie at masaya itong gawin. Habang pababa sila ng hagdan maliwanag na handang sipsipin siya ni Seiko kung sakaling magkaroon sila ng pagkakataon. Isang araw pagkarating sa bahay ni Saya nasiyahan ang grupo sa kanilang unang normal na araw pagkatapos magsimula ang buong pandemya. Samantala hinawakan ni Tekashi si Rei habang nilagyan ni Shizuka ng gamot ang likod niya mula nang bumagsak ang likod niya sa semento. Si Rei ay lubos na nagalit kay Tekashi na inihayag na ang kanyang mga pitchel ay sumasakit dahil ginamit niya ang mga ito bilang isang una ng pag-urong.
Nang siya ay pinalaya sa kanyang silid napansin niya ang dalawang lalaki na nagbubuhat ng isang mabigat na kahon at nais silang tulungan. Nang nguyain nila siya nagpakita si Seiko sa isang cute na damit at ang dalawa ay nagbahagi ng isang matamis na sandali. Sa sandaling iyon dumating sina Ariso at Zeke at ipinahayag ni Ariso kung paano siya inaalagaan ni Shizuko mula nang makarating sila rito. Habang nag-uusap sila narinig nila si Saya na sumisigaw sa itaas at sinuri siya ni Tekashi upang malaman na nakipagtalo lang siya sa kanyang ina. Sa pagpapakita ng kanyang ina sinabi niyang sanay na siya sa makulit na ugali ni Saya mula noong magkaibigan sila mula pa noong kindergarten at pinupuri ang napakalaking bahay na kanilang tinitirhan. Ibinunyag din niya kung paano ito ang unang beses na bumisita siya sa bahay na ito mula nang siya ay takutin ng ang mga bantay sa labas. Samantala nasa garahe si Hirano na may ginagawa ng magpakita si Saya at sinabihan siyang mag-enjoy habang kaya pa nila dahil hindi naman sila magtatagal. Kapag tinanong niya kung bakit sinabi niya mahirap magpanatili ng kuryente at tubig sa isang lugar na ganito kalaki. Samantala nalaman ni Tekashi mula sa ina ni Saya na ipinadala ng commander ng mga SDF ang kanyang puwersa sa mga planta ng kuryente sa kanyang sariling pagpapasya upang matiyak na hindi mawawala ng kapangyarihan ang bansa. Gayunpaman ang mga taong nagtatrabaho doon ay magpapanatili lamang ng mahabang panahon at sa kalaunan ay babalik sa kanilang mga pamilya kung kaya't hindi sila maaaring manatili dito. Bago umalis ibinunyag niya na ang mga manggagawa ay nag-tune up sa kanilang biyahe at magandang pumunta muli. Humanga si Hirano sa kapangyarihang taglay ni Saya sa bahay na ito ngunit bigo si Saya sa katotohanang iniisip ng mga matatanda na mas alam nila ang mundo kaysa sa kanila. Habang nagpasya siyang kausapin si Tekashi sabay-sabay na sinabihan ng kanyang ina ang lalaki na itumba ang kanyang anak. Nang maglaon tinipon silang lahat ni Saya sa isang silid at nagtatanong kung dapat ba silang magpatuloy sa pagtatrabaho bilang isang grupo o hindi. Sinabi niya na sumanib sila sa isa pang grupo at ang kanilang mga pagpipilian lamang ay palawakin o hiwalay. Iniisip ni Tekashi na mas mabuting manatili sa mga magulang ni Saya dahil mukhang alam nila ang kanilang ginagawa ngunit iyon mismo ang tumatak sa kanya. Nang magalang na hilingin sa kanya ni Tekashi na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanyang mga magulang sa halip ay binatukan niya ito. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na nagsasabi na ang kanyang mga magulang ay gumawa ng marahas na mga hakbang upang protektahan ang kanilang sarili ngunit hindi talaga hinanap ang kanilang anak na babae dahil akala niya ay hindi siya makakaligtas dito. Ang mga mata ni Saya ay hindi lamang ang bagay na hindi mahawakan kaya't mabilis siyang umiwas dito at bumalik sa paksa. Maya-maya lang nakarinig sila ng mga sasakyan sa labas at tinitingnan kung dumating na ang ama ni Saya ang pinuno ng pamilyang Tekida. Ipinakita ng lalaki ang kanyang matalik na kaibigan na maging zombie para sa iba at ibinunyag na nawala sa kanya ang kanyang naging iligtas buhay na iba. Gayunpaman dahil hindi na siya tao kinuha ni Takedi ang kanyang sarili na parangalan ng memorya ng kanyang kaibigan. Nagpapadala ito ng mensahe sa mga tao na gaano man kalapit ang relasyon sa isa't isa kapag ang isa sa inyo ay naging isa sa mga bagay na iyon kailangan ninyong wakasan ito ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang pag-alis si Hirano ay nagdalamhati tungkol sa kawalan ng kahusayan ng Japanese katana na maaaring masira kapag nataman ang buto. Sa kabila ng pagsasabi sa kanya ni Seiko na depende ito sa taong may hawak ng talim hindi masyadong komportable si Hirano na kunin ang pagkakataong iyon. Nagdulot ito ng tensyon sa pagitan ng grupo ngunit nagpasya si Ariso na kunin ang sarili na ayusin ang mga bagay sa pagitan nina Hirano at Tekashi na nagsasabi na sila ay naging masyadong nakaka-relax sa mansyon ng Takaga. Ipinaalala nito kay Tekashi ang kanyang ikawalong baitang nang sabihin sa kanya ng kanyang guro ang tungkol sa barkong militar ng Britanya na nakarating sa Tahiti pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay. Matapos gumugol ng 6 na buwan sa paraisong iyon sumiklab ang isang pag-aalsa sa pagitan ng mga tripulante na sanay na sa madaling buhay sa Tahiti. Hindi maiwasan ni Tekashi na ikumpara ang sitwasyong iyon sa kanilang sarili alam niya na ang mundo sa labas ay malupit at mapanganib kumpara sa buhay sa loob ng mansyon. Sa sandaling iyon tumakbo si Ariso at ibinunyag na may problema si Hirano at kailangan nilang tulungan siya sa lalong madaling panahon. Samantala nakita ni Saya si Seiko na nakaupo sa tabi ng isang pond na humahanga sa kagandahan ng koi habang tinatalakay nila ang posibilidad na hatiin ang kanilang grupo. Natagpuan ni Hirono ang kanyang sarili na nahuli ng mga gwardya habang tumatakas gamit ang isang bangkos ng mga armas. Sa sandaling iyon nagpakita si Takagi at nagtanong kung bakit siya tumatakas dala ang mga baril na nag-udyok kay Hirano na ibunyag na ang mga sandata na ito ay naglalabas ng jagged shad sa kanya.
Sa sandaling iyon nagpakita si Tekashi at ibinunyag na ginagamit ni Hirano ang mga baril na ito para protektahan si Stahia mula nang magsimula ang pandemya at hindi nagtagal lahat ng miyembro ng Origin Squad ay nagpakita upang suportahan ang matabang bastard. Sa wakas ay tumayo si Saya sa kanyang ama na nagsasabi na si Hirano ay ginagawa ang hindi kayang gawin ng kanyang sariling walang kakayahan na ama na protektahan siya. Nang maglaon tinipon ni Saya ang mga residente at sinabi sa kanila na ang mga patay ay naglalakad sa mga lansangan ngunit ang mga tao ay tumangging paniwalaan ito at iniisip na ito ay maaaring isang uri ng impeksyon na ipinakikita ng pagmamalabas. Gayunpaman inilabas ni Saya ang kanyang dominanteng momicide at mahigpit na sinabi sa kanila na sundin ang mga utos kung gusto nilang mabuhay. Nang ipaalala niya sa kanila ang nangyari sa matalik na kaibigan ng kanyang ama isang hanggal na babae sa madla ang nagsasabing sinusubukan ng pamilya Tikide na pamunuan sila ng may takot. Nang humakbang si Tekashi para madamay sila sinabihan siyang umatras dahil isa lang siyang high school na bata. Habang nagsisimulang magprotesta ang mga tao laban sa karahasan pinag-usapan ni Saya Tekashi at Hirano ang kahangalan ng mga taong ito. Gayunpaman binanggit ni Hirano ang kalikasan ng tao upang tanggihan ang trahedya na nagpapaalala kay Tekashi ng panahong hindi siya makapaniwalang nawala siya sabi ni Hasashi. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw paniwalaan ng mga tao ang nangyayari sa labas kahit na nakita ito ng kanilang mga mata. Ang buong pag-uusap na ito kahit papaano ay nagtatapos sa pag-back up ni Saya at Hirano kay Tekashi sa pagiging pinuno nila. Pansamantala kinikilala ni Takechi ang kanyang mga talento at binigyan si Seiko isang bihirang may 2 talim na Kisaki Muroa na sinasabing hindi nabasag kahit na nahati ang bungo ng baboy sa 2. Nang tumanggi si Seiko na gumamit ng gayong maalamat na talim ng walang lehitimong dahilan sinabi ni Takechi na minsan siyang nakatanggap ng pagsasanay mula kay Master Bus Hajime na nagkataong ama ni Seiko. Gusto niyang makuha niya ang talim na ito at ibigay sa kanyang ama bilang pasasalamat. Sinabi niya sa kanya na ibigay ito ng direkta sa kanyang ama na nag-udyok kay Takechi na pagtawanan ang katapatan ni Seiko. Pagkatapos ng maikling pag-uusap tungkol sa Saya hiniling ni Seiko kay Takechi na ibigay ang espada sa kanilang pinuno na si Tekashi. Gayunpaman ayon kay Tekashi si Tekashi ay isang hindi karapat-dapat na pinuno dahil nag-aalangan pa rin siya. Samantala si Tekashi ay nasa kanyang silid na nagdududa sa kanyang sarili nang magpakita si Rei at ipaalala sa kanya ang kanyang kabayanihan. Gayunpaman inaangkin niya na sina Seiko Hirano at siya ang mga tunay na bayani habang siya ay nananatili lamang sa gilid. Si Soya naman ang utak ng grupo at nagsisilbi siyang doktor. Sumandal si Rei sa kanyang balikat at ipinaalala sa kanya ang lahat ng pagkakataong itinaya niya ang kanyang buhay para iligtas ang iba kaya naman gusto niyang mapalakpak siya nito. Sinabi niya na mauunawaan niya kung hindi ganoon din ang nararamdaman ni Tekashi at magpahayag ng panghihinayang sa pag-iwan sa kanya ng mataas at tuyo sa unang pagkakataon. Nang malapit na nilang matamaan ang klasikong misyonero sumakit ang likod ni Rei dahil sa aksidente kanina kaya nagpasya siyang gawin ito sa ibang pagkakataon. Paglabas ng silid nakita niya si Seiko na naghihintay sa labas. Samantala isang SUV ang dumating sa labas ng mansyon at ang batang babae sa loob ay nakiusap sa mga gwardya na pasukin sila. Nag-jizz ang guard sa kanyang pantalon nang makita ang kanyang mga melon. Sa kaunting alam nila pukana lang ito ni Shido para maligtas ang sarili. Samantala ipinapalam ni Tekashi kay Tagaki ang sitwasyon ng kanilang mga magulang at gustong umalis ng mansyon upang hanapin ang sinumang makakaya nila bago sila umalis. Nang mag-impake na siya para umalis nakita ni Rei si Shido na papasok sa mansyon at nagmamadaling bumaba para hampasin ang kanyang puwitan. Habang nagpapanggap siyang anghel sa pagliligtas sa napakaraming estudyante naalala niya ang kanyang ama na isang politiko at nagdulot lamang ng paghihirap sa kanyang pamilya hanggang sa puntong itinulak niya ang sarili niyang asawa sa laro at sarili. Ginamit pa ng lalaki si Shido para maghayganti sa ama ni Rei sa pamamagitan ng pagpapaulit sa kanya ng grade na siyang pangunahing dahilan kung bakit sila ni Tekashi ay lumayo. Sa sandaling iyon nagpakita si Rei na may dalang rifle at nais siyang parusahan dahil hindi lamang niya inuulit ang gradong iyon kundi pati na rin ang pagpapahirap sa buhay ng kanyang ama. Palagi niyang alam na si Shido ang gumawa nito ngunit nanatiling tahimik dahil umaasa siyang maaaresto si Shido kung magiging maayos ang investigasyon. Gayunpaman dahil ang mundo ay napunta na sa tae wala na siyang pakialam at gusto niyang maghayganti. Sa sandaling iyon nagpakita si Tagaki at sinabihan si Rei na tapusin ang lalaki dahil hindi na niya kailangang magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang ama. Sinaktan ni Tekashi ang lahat at gusto siyang pigilan ngunit pinaalalahanan siya ni Seiko na kailangan niyang gawin ang pagpipiliang ito para sa kanyang sarili.
Samantala tinutokso ni Shido si Rey na magpaputok ng baril at sinabi sa kanya na siya ay magmumalto sa kanyang mga aksyon sa buong buhay niya. Sa kabila ng pagnanais na bigyan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng 1,000 hiwa, itinuring ni Rey na isang pag-aaksaya ang lahat at iniligtas ang kanyang buhay. Kasunod nito pinalaya si Shido at ang kanyang mga estudyante sa mansyon na iniwan silang walang mapupuntahan. Samantala ang presidente ng US ay nagbigay ng utos at ang mga NOX ay pinaputok upang wakasan ang pandemyang ito ng minsan at para sa lahat. Habang ang ilang mga bansa ay nakikibahagi sa isang digmaan ng mga missile, ang ilang mga Japanese defense operator ay namamahala upang sirain ang isang nuclear warhead sa kalagitnaan ng hangin. Samantala sa mansyon tuwang-tuwa si Shizuka dahil sa wakas ay naalala niya ang numero ng telepono ng kanyang kaibigan na kabilang sa Special Assault Team. Matapos siyang tawagan sa pangalang Rika Gumon ang loob ni Shizuka nang makita siyang buhay. Gayunpaman bago pa man sila makapagsalita naputol ang signal at nakakita sila ng maliwanag na liwanag sa kalangitan. May hinala si Sei at hiniling kay Rey na tingnan ang laser dot sa baril na tila wala. Samantala isang buong lungsod ang nawala ng kuryente, isang lalaki ang inatake sa puso at ang SUV ni Shido ay nawala ng preno dahilan upang siya ay bumangga sa isang tow truck. Bumalik sa mansyon, isiniwalat ni Sei na ang maliwanag na liwanag ay nagmula sa isang pagsabog ng isang nuclear warhead na kumalat sa isang alon ng EMP sa buong mundo na ginagawang walang silbi ang karamihan sa mga electronic system. Nangangahulugan ito na ang lahat ng gumagana sa kuryente ay patay na maliban sa puwersa ng pagtatanggol sa sarili at mga ahensya ng gobyerno na nauna nang naglapat ng mga hakbang laban sa EMP. Habang nagpapakita si Takagi upang magtanong kung paano nila mailigtas ang sitwasyong ito, sinabi sa kanila ni Sei na gagana ang ilang card kung papalitan lang nila ang kanilang mga piniritong bahagi na nag-udyok sa kanyang ama na purihin ang kanyang kalmadong pag-uugali. Maya-maya nakarinig sila ng putok ng baril na nagmumula sa main gate kung saan nabiktima ng mga zombie ang isang gwardya. Inutusan ni Takegi ang kanyang mga tauhan na isara ang gate, ngunit bago nila ito magawa isang zombie ang nakalusot. Ginagamit ni Hirano ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang mga kakayahan at ibinaba ito sa isang shot. Sa sandaling iyon dumating ang isang katulong na may suot na portfolio at binuksan ito ng ina ni Sei para bigyan ang kanyang anak na babae ng isang Luger pistol para sa pagtatanggol sa sarili. Habang naglalaway si Hirano sa maalamat na pistola na ito, ibinunyag ni Sei na hindi niya alam kung paano hawakan ito pati na ang pagpapaputok nito. Nang tanungin ni Sei kung bakit siya may mga baril, sa una ibinunyag ng kanyang ina na kumuha siya ng kurso sa pagtatanggol sa sarili habang nagtatrabaho sa Wall Street at maaaring mas mahusay pa siya kaysa kay Takegi. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hirano na ipakita kay Sei kung paano mag-shoot at masaya itong tinanggap. Sa sandaling iyon mas maraming mga zombie ang nagtitipon sa pintuan at hindi na ito mapigilan ng mga gwardya. Habang bumagsak ang pangunahing gate, ilang dosenang zombie ang nagmarcha papasok sa mansyon at sinira ang mga kampo ng mga residente. Nakita ang Chaos Takashi, Siko at maging si Rey na kumilos upang payat ang kanilang mga numero habang binibigyan sila ni Hirano ng cover fire mula sa balkonahe. Gayunpaman marami lang silang magagawa at pagkaraan ng ilang oras gumagapang ang Wahole Garden kasama ang mga zombie. Habang hinahanap ng mga residente si Takegi para iligtas ang kanilang mga asno, sinabihan niya ang lahat ng lalaki sa mga kampo na magtipon at maghanda para sa labanan. Iminumungkahi ni Sei na harangin ang pangunahing gusali, ngunit sigurado si Takegi na hindi ito magtatagal kung paano sila nakapasok sa isang bakal na tarangkahan. Nang magpakita si Takashi, hiniling niya sa kanya na umalis upang hanapin ang kanyang mga magulang at hiniling pa kay Hirano na alagaan ang kanyang anak na babae. Nang magprotesta si Sei, sinampal ng kanyang ina ang hangin mula sa kanyang bibig at sinabi sa kanya na huwag itong gawing mas mahirap kaysa sa dati. Napagtatanto ng kanyang mga magulang na itinaya ang kanilang sariling buhay upang protektahan siya, pumayag siyang sumama kay Takashi at sa iba pa. Sa pagtakbo nila sa garahe, nalaman nilang may mga anti-amp measures ang kanilang military jeep at pagkatapos ng maliliit na pag-aayos magiging kasing ganda ito ng bago. Ang kailangan lang nilang gawin ay hawakan ang garahe habang inaayos ito ni Mr. Matsudo para sa kanila. Habang naghahanda silang umalis, hiniling nila si Matsudo na sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya na nagsasabi na ang kanyang mga interes ay nasa ibang lugar. Dahil doon humakbang si Shizuka sa paddle at nagmaneho sa mansyon. Pagkatapos magtuwiling sa isang Takashi, kailangan nilang ipaalala sa kanila na kailangan nilang hanapin ni Rey ang kanilang mga magulang. Dumating sa highway na parang dumaan sa Dying Light universe.
Lumabas sina Takashi Seiko at Hirano dala ang kanilang mga armas handang i-clear ang landas para sa kanilang koponan.